lang naman yung ino-offer ng Diyos sa atin, yung tanging pag-asa na kung saan, and that hope that facing the giants in our life is possible with the help of the Lord. So, yung pag-asa na posible nga maibigay sa tulong at habag ng Panginoon. Amen. So, hindi man natin ma-overcome yung lakas sa ating mga sarili, pero kapag in-exercise natin yung ating pananampalataya na ibinigay niya sa atin, mararanasan natin ang kapangyarihan na harapin at talunin yung mga higante na pinagdadaanan ng buhay natin. So sabi nga, wala tayong ibang gagawin kundi exercise lamang natin yung faith na mayroong kasama nga pagpapakumbaba. Yung mayroong ka ng pananampalataya pero humble ka pa rin. Exercise natin yung pananampalataya na mayroong tibay ng loob. Amen po ba? Hindi yung lagi kang feeling mo api ka, feeling mo wala kang kakampi, feeling mo ay nag-iisa ka lang. So kailangan exercise din natin yung ating pananampalataya na kung ano yung regalo na binigay sa atin ng Diyos. Kasi ang pananampalataya, iyan ay pinakadakilang regalo na bigay sa atin ng Panginoon. At yung ating pananampalataya na kung saan makaka-glorify sa pangalan ng Diyos. Amen. So, paano mo makikita sa sarili mo na yung pananampalataya mo ay mapapaluguran mo ang Panginoon? So, marami po tayong mga bagay-bagay na dapat matutunan sa kwento po ng ating pong matutunghayan ngayon sa unang Samuel chapter 17, 41 to 51. So, kung kayo po may mga Biblia, ay tingnan po natin na akala natin ay sikat ito sa mga kabataan. Kasi minsan, iyan po ay tinuturo ng mga teachers sa kanilang mga pinamumuno ang mga kabataan. Kaya sa atin ngayon, ay basahin natin. Kasi kahit minsan matanda na tayo, mas magaling pa rin o maganda pa rin makinig ng mga kwentong Biblia. Manalala ko dati, meron tayong kapatid na mahilig siya sa historian siya ng lumang tipan. Yan. So, namimiss ko na yon kay Sister Jel. Kapag pinakwento mo sa kanya si David at Goliath, ikikwento niya sa inyo. Lalo si Jehoshaphat, si Daniel, kasi nagpasimula siya basa siya ng Biblia nung siya ay kaya siya pinatatag na ng Panginoon. Amen. So, kung nandiyan na po kayo sa aklat ng unang Samuel chapter 17, 41 hanggang 51, ito ay patungkol ito kay David, kung paano niya natalo si Goliath. Sabi po diyan sa 41, Tagalog po natin ito babasahin. Sabi po dito, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, kahit pala maliit, maamo din. Nilait niya ito at pakot niyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Pilistiyo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Bababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilistiyo. So sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay nagsubsob at bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato.
Napatayin niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David at tumayo sa likod ni Goliath at hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang sagat. Sa may pagpasok ng Ekron, naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteo mula sa Arim hanggang Sagat at Ekron. So nang magbalik ang mga Israelita buhat at sa paghabol ng mga Pilisteo, hinalughog na nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. At dinalhin David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kanyang tulda ang mga sandata nito. So alam niyo po ba na ang kwento na ito ay kahit sabihin pa natin ay parang pangbata, pero alam niyo po ba na malalim po ang impact nito sa atin bilang mga mananampalataya. Amen. So tayo po muna ay mag-pray. Lord, minsan pa sa hapong ito, dalangin ko patuloy na anumang mga nakita mong bahagi sa buhay namin, na kami ay nagkulang, patuloy mo nga ibigay po sa amin ang kaliwanagan ng aming mga kaisipan upang nang sa ganon ay makatanggap po kami ng malinaw na revelasyon na mula sa iyo. Lord, patuloy kang magpaalala sa amin sa mga bagay na hindi namin nakikita, sa aming mga kilos, sa aming mga pananalita, maging sa aming mga gawa, Panginoon, at huwag mong hayaan ang puso namin ay magkaroon ito ng problema upang hindi namin maunawaan ang kalooban mo sa buhay namin. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko patuloy na lahat ng mga naririto ngayon, mula sa labas, sa loob, sa kanan at sa kaliwa, sa hulihan at sa unahan, Panginoon, dalangin ko na patuloy mo kaming lukuban ng iyong kapangyarihan. Lord, sa lahat ng mga narito ngayon, na hindi naman lingid sa iyo ang aming mga kaloob-looban, Panginoon, mula sa buhay ng lingkod mo, sa buhay ng aking buong sambayan. Lord, patuloy mo kaming sa likupan ng iyong kapangyarihan at ilayo mo kami sa mga plano at patibong ng Goliath sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. At dalangin ko, O Diyos, na sa mga oras na ito, maparangalan ka nawa ng buhay namin na ipinaglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, ang lahat ng ito'y ibinabalik namin sa iyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. So alam niyo po ba na si Haring David, si David, ay kung bakit siya naging matayog na mandirigma at natalungan niya ang Goliath dahil bata pa lamang po siya, ay talagang siya na yung inuutusan ng kanyang tatay na si Jesse. So, yung tatay ni David ay si Jesse. So, ang kanyang tatlong kapatid, ay mayroon siyang, 8 silang magkakapatid. So, mayroon siyang tatlong kapatid na nauna na sa kanya na talagang talamak na sa labanan. Kaya ang ginagawa ng kanyang tatay na si Jesse, siya yung utusan para maghatid ng mga kakainin, mga pangailangan ng kanyang mga kapatid doon sa labanan. So, araw-araw na-expose si David doon sa larangan ng labanan. Kaya, sa nakikita niya, doon niya na naranasan na tumatag yung kanyang kalooban na lagi siyang may nakikita nga naglalaban dahil nga sa kapatid niya ay mandirigma. Kaya sa panahon na yun, nung naghahamon ang mga Palestinians or mga Pilisteo ng laban, walang naglakas loob. Amen ba? Walang naglakas loob nung panahon na yon. Kaya itong si David, nag-iisa siya, tumayo siya bigla at siya yung nagboluntaryo. Ako po yun. Lalabanan ko po si Goliath, ang tagapangunang mandirigma ng Pilisteo. Amen. So kaya siya yung lumaban. Pero alam niyo po ba na si David, ang kanyang espada, hindi niya lalabanan si Goliath ng anuman na mga uri ng sandata na pang sanlibutan o literal na sandata, kundi ang kanyang panlaban kay Goliath ay ang salita ng Diyos na kung saan ito yung word na kanyang panlaban na ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa Panginoon ang labang ito. Amen? So yun yung tinandaan ni David, na lahat na gagawin niya dahil sa ang puso ng Panginoon ay sumasa kanya, lahat na gagawin niya, ididepende niya sa Diyos. Amen?
Ididepende niya sa Panginoon. So, wala siyang ibang gagawin kundi lahat na dumating sa buhay niya, problema man, pagsubok man, ito'y labanan. Amen ba? Kaya yung Gulayat na yan, sa ating buhay ngayon, sa kasalukuyan, nagre-represent yan ng mga pinagdadaanan natin, pasanin, problema, kawalan, sakit at karamdaman. Amen. So, si tatay, ang kanyang Gulayat, yung kanyang sakit. Amen ba? Yung iba sa atin, ano ba yung Gulayat natin? Kami meron ding Gulayat. Kayo, ano ba yung Gulayat nyo sa buhay nyo? Baka yung iba, yung Gulayat dyan, paninigarilyo, pagweweteng. Amen ba? Kidding aside, that is your Gulayat. Amen ba? At kailangan nyo yan na mapagtagumpayan. Hindi yan mapagtatagumpayan kung hindi sa tulong at habag ng Panginoon. Sapagkat kahit na sa paninigarilyo, sa pagweweteng, sa anumang klase ng sugal, sa Panginoon ang labang iyan. Amen. Kung ikaw lang hindi mo kaya, kasi sabi nga, tayong tao, sabi nga, because we just only a human. So, lagi nating dinadahilan, tao lang tayo, kaya hindi tayo nagtatagumpay. Kapag lagi mong dinideklara na tao ka lang, hindi ka makakapanagumpay. Amen ba? Pero kapag diniklara mo na sa tulong ng Panginoon, makakalaya ka sa anumang uri na Gulayat na mayroon ka sa buhay mo. Amen po? Mananalo ka. Amen ba? Sabi nga, ang mga higanti sa ating buhay ay hindi natatalo gamit ang sariling lakas o mga sandata, kundi sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Ito ang katotohanang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa gitna ng mga pagsubok. Kaya yan, lagi natin yung tatandaan. Yan yung mga higanti, yan yung mga Gulayat sa buhay natin. Yan yung mga hindi natatalo gamit yung sariling lakas natin. Amen ba? So, kaya nga alam niyo po, lagi nating dadagdagan yung panalangin natin sa ating mga pamilya. Nang sa ganun, makita natin yung resulta. Yan. So, siguro, mayroon pang gustong ipabatid sa atin ang Panginoon kung bakit hanggang sa ngayon, hindi pa niya tinutugon yung ating mga panalangin. Amen po. David relied on divine power to conquer the Palestine champion, showing that the battles belongs to the Lord. So nanalig si David sa kapangyarihan ng Diyos upang talunin ang higanting si Gulayat, na nagpapatunay na ang laban ay hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Pinapahayag niya na lalaban siya sa pangalan ng Diyos ng Israel. Hawak ang katotohanan sa Panginoong anlabang ito. Ito yung sandata ni David sa kanyang pakikipaglaban kay Gulayat. Salita ng Diyos at yung bato. Amen po ba? Yan, yung salita ng Diyos na pinanghawakan niya, na kapag siya mayroong problema na pinagdadaanan, lagi niyang dinideklara ang salita ng Diyos. Sa Panginoon ang labang ito. Kung si David, lagi niyang idinideklara ang salita ng Diyos, how much more tayo ngayon sa ating kapanahunan, na kapag tayo humaharap ng mga kapagsubukan, naalala ba natin ang salita ng Panginoon? Kapag tayo mayroong mga pinagdadaanan, Lord, alam namin na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami pababayaan. Kapag tayo nakakaranas tayo ng pagmamaliit sa kapwa natin, sinasabi natin, Lord, walang lumapit sa iyo na iyong pinahiya. Di ba? So may mga salita dapat tayo na sandata. Kung si Gulayat, ang sandata niya ay sword, yung espada, yung pana, yung itak. Si David naman ang kanyang sandata, salita ng Diyos at yung bato. Amen ba? Sa spiritual na pangunawa, ano ba yung bato? Di ba? Kapangyarihan si Lord John. Amen. Yung kanyang salita at yung kanyang kapangyarihan. So, iba pang mga mahalaga na lesson na dapat natin na makita dito sa mensahe kay David and Gulayat is that yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen ba?
So, sinabi ni David kay Goliath, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Ipinagdiinan niya na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga pisikal na sandata tulad ng tabak at sibat. So, lagi nating tatandaan, bawat tagumpay natin sa kapanahonan natin ngayon, hindi ito nakasalalay sa mga literal na bagay. Ang tagumpay natin hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki yung ating earnings, yung ating mga sinasahod, yung ating profession. Amen po ba? Ang tagumpay natin ay nakasalalay sa tagumpay na kaloob ng Diyos. Sikaraya 4:6. Amen, di ba? Alam naman natin yun. So, nang hamunin ni Goliath ang hukbo ng Israel, walang naglakas loob doon, maliban kay David. Amen ba? Kaya, sa pamamagitan ng pananalig, iniligtas siya ng Diyos doon sa labanang yon. So, patungkol doon sa ginamit ni David na sandata, napakalaga ito sa atin, sa ating kapanahunan ngayon. Amen po ba? Kung David simply used yung tirador, amen, at yung 5 piraso na makikinis na bato mula sa sapa, sa pamamagitan ng pananampalataya, alam niyo po ba, na kapag wala tayong pananampalataya, hindi natin maranasan ang katagumpayan na mula sa Diyos. Kaya mahalaga po yung pananampalataya. Minsan yung pananampalataya natin ay nawawala ito kapag nakapokus tayo sa kung ano yung sitwasyon natin. Amen. Kaya sinasabi natin, kasi tao lang ako. Minsan sinasabi natin, madali lang naman kasing magpayo kasi hindi naman ikaw ang nasa sarili ko. Pero ang katotohanan doon, kapag tayo nakakapakinig ng isang payo, nangangahulugan yan na mahal tayo ng Diyos. Dahil ginagamit ng Panginoon yung nagpapayo sa atin ng totoo para tayo ay lumakas, para tayo ay magkaroon ng tibay ng loob. Amen po ba? Kasi alam niyo po ba, kapag ang pananampalataya ay nawala sa isang tao, lalo't maraming pinagdadaanan, maraming gulayat sa buhay niya, ruin lahat, nawawala lahat, natutunaw lahat. Kaya ang kinalabasan, minsan sinasabi, stress. Yung dinideklara, yung stress siya, negative. What if kung ideklara natin, sa Panginoon ang labang ito? Amen ba? Di ba tayo minsan wag nyo nga akong kausapin kasi stress na nga ako. Minsan yun lagi yung sinasabi natin. So kung si David, ang kanyang panlaban ay word sa kanyang Goliath na kaharap, dapat tayo word din. Amen ba? Hindi yung kung ano yung sitwasyon mo. Naku, ayaw ko kasi masama ang pakiramdam ko. Ano pa ba yung ibang word? Halimbawa, lahat ng mga sitwasyon na mayroon tayo, yun yung ibinubukan ng bibig natin. Sa halip na salita ng Diyos, binubukan natin yung negative. Kaya ano nangyayari? Mas lalong nanalo ang Goliath sa buhay natin. Natatakpan yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, huwag natin tingnan yung laki ng Goliath sa harapan natin. Ang tingnan natin kung gaano kalaki ang Diyos sa kanyang magagawa sa buhay natin. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, we all have Goliath to face. We can defeat them with the Lord's help. So, lahat tayo, wala talagang walang nilalampasan kapag ang Goliath dumating sa buhay ng isang tao. Katulad ng sinabi ko, maybe yung Goliath ng iba, yung kawalan, Goliath ng iba, yung kanilang mga sakit at karamdaman, yung Goliath naman nila, yung pamilya. Amen? Pero lagi nating tatandaan na hindi natin ito mahaharap kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon sa buhay natin. And our Goliath we face today may be a number of trials, challenges, and temptation. Minsan din natin mapagtagumpayan yung mga challenges sa buhay. Amen ba? Katulad ni David, sabi nga, may mga bagay na makakatulong sa atin upang matalo natin yung mga
unwanted na mga sitwasyon sa buhay natin. Yung hindi natin inaasahan pero dumarating na mga situation. Pero lagi nating tatandaan, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng labang ito, kaya naalala ko tuloy yung si Pacman. 'Di ba? Kaya mayroon siyang kanta na sa Panginoon ang labang ito. Pinag-aralan niya talaga yung kwento ni David in Goliath. Amen. 'Di ba? Hello. So, lagi nating tatandaan, the Lord is always with us. Then, yung faith natin sa Panginoon, ito yung nagdadala sa atin ng tibay ng loob. Amen po ba? Si David, kahit very thin, kahit na maliit siya, yung mga bato, kung si Goliath mayroong sword or spear and shield, humarap siya sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Sabi niyan sa 1 Samuel 17:45. So wala siyang ibang dala, maliban doon sa bato sa kanyang maliit na bag. Yung salita ng Diyos, yun yung kanyang tangan-tangan na kung saan sa Panginoon ang labang ito. Sabi ni David, lalabanan kita, sabi kay Goliath, sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Amen. So, doon siya nagtiwala kasi talaga matatag ang kanyang pananampalataya. So, may mga pagkakataon na lahat tayo kailangan tayuan natin yung mga bagay na nakakapag-down sa atin. Kailangan maging matatag tayo doon. Marami sa atin na minsan nakakaharap yung mga kapangyarihan sa mundo, mga makakapangyarihang tao, pero lagi nating tatandaan, kapag ito'y nangyari, sabi nga, some of us sometimes will face some earthly power as mighty as Goliath. When that happens to us, we should emulate the courage of David. Ibig sabihin, tularan natin yung tatag ng kalooban ni David, who was mighty because he had faith in the name of the Lord of hosts. Yan, dahil bakit siya tumapang? Dahil sa kanyang pananampalataya sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Kaya mahalaga yon. So bilang mga mananampalataya kay Kristo, lalo na po sa panahon natin ngayon, tatagan natin yung ating kalooban. Marami pong tawag ang sanlibutan. Yung sinasabi sa literal na pananalita na kapit sa patalim. Amen. Kung ikaw ay mayroong Kristo sa puso mo, kanino ka kakapit? Sa Diyos, kay Lord. Kung ikaw wala kang pananampalataya, saan ka kakapit? Sa tao, sa kapangyarihan. Amen. Kaya yung iba hindi nakakapanagumpay kasi iniisip nila, paano na si ganito, paano ako mabubuhay, ako yung breadwinner. Wag mo lang sabihin na ikaw yung inaasahan. Alam niyo po ba yun? Dahil lahat tayo, wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Faith can also help us face our fears with courage. So, ang pananampalataya ay ito yung malaking nakakatulong sa atin na harapin yung ating mga takot na mayroong lakas ng loob. Amen. Minsan natatakot tayo. Natatakot tayo na mawalan, natatakot tayo na mawalan ng sinasandigan without knowing na mas malakas ang Diyos na ating kakampi at kasama. Amen po ba? With God, we can do the impossible. Si David, alam natin na ang nangyari nung kinuha niya ang bato sa kanyang bag at hinawakan niya ito at ibinato kay Goliath sa natumba na si Goliath. Kaya nung makita ng mga Pilisteo na natalo yung kanilang champion, ano nangyari? Natakot na sila para sa kanilang buhay. Wala na kasi silang masasandigan. Amen. Kapag ang pagsubok na pagtagumpayan natin, mapaparam yung pagsubok, makakapanagumpay tayo. Amen ba? Kaya yung mga Palestine, yung mga kasamahan ni Goliath, nag-alala sila, nagkaroon sila ng pagkatakot kasi alam nila na lahat sila lilipulin ng angkan ni David na mandirigma, di ba? Alam nila yon, kaya sabihin, wala na, paano pa kami ngayon? Wala na kaming masasandigan. Tumba na yung aming tagapanguna sa labanan. Wala na si Goliath. Kaya alam niyo po ba, sa halip na sila'y magdiwang, natakot sila.
Kasi wala na silang masasandigan. Tayo, kapag tayo mayroong problema, mas tataga natin yung ating kalooban. At kapag napagtagumpayan natin yung bawat ng pagsubok na dumaraan sa buhay natin, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen? We must have a praise and thanksgiving to our Lord of hosts. Dahil siya yung source kung bakit tayo pinagtagumpay ng Diyos. Amen. Kaya ipinakita ni David na doon sa labanan na yon, sabi ng mga tao, paano yan? Hindi na kami mananalo. Kasi natalo na ni David yung aming tagapanguna. Ipinakita ni David sa kanila na walang imposible sa Diyos. Diba? Antimano naman sinabi ni David sabi niya, lumapit ka dito. Lalabanan kita sa tulong at kapangyarihan ng aking Diyos na buhay. Sabi naman ni Goliath, lalabanan kita sa pamamagitan ng aking sandata. So, ang problema, nilalabanan tayo, ano ba, yung sakit, ano ba yung nararamdaman natin, yung kirot na naramdaman natin, yan yung panlaban ng Goliath sa buhay mo. Amen ba? Hello? Pero lagi nating tatandaan na sa bawat Goliath ng buhay natin, mayroon tayong Diyos na nagsasabi na sa Kanya ang laban natin. Amen ba? Amen. So, sabi nga ng isang presidente na kung saan, presidente ng Amerika, siya si President Russell Nelson. Sabi niya, when we are facing our own Goliath, we are entitled through our worthiness to receive revelation to help us with our righteous endeavors. Sabi dito sa Tagalog, kapag hinaharap natin ang ating mga sariling Goliath, tayo ay pinagkakalooban ng karapatan sa pamamagitan ng ating kabutihan na tumanggap ng revelasyon upang tulungan tayo sa ating mabubuting hangarin. So kailangan kapag mayroon kang Goliath na nagdadaanan, harapin mo. Huwag mong ipakita na down ka, na nagkakaroon ka ng mababang pagkilala sa sarili mo. Dapat maging matatag ka. Amen? Kahit na maliit ka, ipakita mo sa pinagdadaanan mo na matatag ka, malakas ka. Amen po. Kasi sabi nga, kapag hinarap natin yan, pagkakalooban tayo ng karapatan sa pamamagitan ng ating kabutihan. Amen ba? So, hindi pa rin titingnan yung ating attitude sa panahon na meron tayong Goliath, kundi ang titingnan ng Diyos kung gaano tayo tatatag yung kabutihan natin na mayroong Panginoon sa buhay natin. Doon tayo gagantimpalaan ng fresh na revelasyon, makakaisip tayo, ano ba yung dapat kong gawin? Amen? Magiging matino yung ating mga kaisipan sa kabila ng matindi yung ating pinagdadaanan. Yung iba, natatalo ng problema. Nagmumukmok. Alam niyo ba yun? Meron ako dating kakilala, kapag may problema siya, nagtalukbong siya ng kumot, nandun lamang siya sa ilalim ng papag, hindi siya lumalabas. Ganon siya kapag may problema. Amen? Hindi siya marunong humarap sa Goliath na dumarating sa buhay niya. Kaya hindi siya nakapanagumpay. Magpahanggang ngayon, parang nasirang-sira na yung kanyang buhay. Hindi siya nakapanagumpay. Hindi niya natayuan ang salita ng Diyos na sinasabi ng Panginoon, anumang sitwasyon mayroon ka anak, sa akin ang laban mo yan. Amen? So sa lahat na mayroong mga pinagdadaanan, lagi mong tatandaan, anak, sa Panginoon ang laban mo yan. Amen. So hindi yan sa atin. So sa tulong ng Diyos, with God's help, we can stand our ground with faith and be triumphant. So ibig sabihin, makakatayo tayo ng matatag, taglay ang pananampalataya at magtatagumpay tayo. Amen. So whatever trials or Goliath we have right now, let our God be God in our life. So wag natin tingnan na si Lord maliit sa buhay natin. Kapag hindi tayo tagumpay, parang ang tingin natin,
walang binatbat ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen ba? Hello? Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, sabi dito, no test or temptation that comes your way is beyond the curse of what others have had to face. So wala daw po na pagsubok na dumating sa ating mga buhay na hindi naranasan ng ilan. At hindi yan ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. Amen? So sa bawat pagsubok na nararanasan natin, huwag natin titingnan na tayo ay sisirain ng problemang ito na dumarating sa atin. Kung di, titingnan natin yung magagawa ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga, yung imposible sa tao, gagawin ng Diyos na posible para sa Kanyang mga anak. Amen po ba? All we need to remember is that God will never let us down. He'll always be in our side to help us come through it. Lagi siyang nasa tabi natin upang tulungan tayo na makapanagumpay, malusutan. Sabi nga ng Panginoon, anak, we are not alone. You are not alone. Our struggles and temptations are common human experiences only. So yung mga struggle natin, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, yan ay normal na nararanasan ng tao. Amen po ba? Kaya sabi nga, hindi ka nag-iisa dyan. Sa akin ang laban na yan. And then, God sets the limits. Ang Diyos ang nagtatakda ng hangganan. He will never allow us to be pushed beyond our capacity to endure. Hindi niya kailanman papayagang tayo ay subukin ng higit sa ating kakayahang tiisin. Hindi yan papayag si Lord na bibigyan tayo ng sobra-sobrang bigat ng pasanin. Amen ba? Dahil siya ang nagtatakda ng hangganan. Kaya minsan pinangungunahan natin si Lord, Lord, tama na itong naranasan ko. Lalo na yung minsan lang nagkakaroon ng problema. Once na nagkaroon ng problema, akala mo, ikamamatay niya na. Parang nga sinabi niya na, wala akong Diyos, parang patay ang Diyos sa kanya. Where in fact, God is always on our side. He is an omnipotent God. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, hindi lingid sa Kanya. Ano man yung sitwasyon natin, kahit ngayon din, alam ng Panginoon kung ano ang dala-dala natin. Alam ng Panginoon kung ano yung nasa kaloob-looban natin. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Amen po ba? There is always an exit. With every test, God provides a way out so we can successfully endure it. So sabi nga, laging may daan palabas. Amen ba? Kapag mayroong pumapasok na problema, laging naglalagay ang Diyos ng daan upang ito ay palabasin, palayasin. Amen po ba? Pagdating or pag dumating yung mga pagsubukan, bibigyan niya tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan natin ito. Amen? Kapag may pumasok na pagsubok, ang Panginoon ang maglalagay ng exit para siya'y lumayas sa buhay natin. Amen? So, alam na ba, yun yung lesson doon sa kwento ni David in Goliath. Siya yung magtatakda ng hangganan. Hindi siya magbibigay sa atin ng problema na hindi natin kaya. Kung marami man, kung matindi man na problema, ang sabi ng Panginoon, anak, sa akin ang laban na yan. Amen? Hello! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Siya rin yung nagtatakda ng Siya yung nagtatakda ng daan papalabas. Siya yung naglalagay ng exit. Kapag mayroon kang pinagdadaanan, ang Diyos pa rin ang magpapalabas niyan. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng katagumpayan. Ang Diyos pa rin ang magpapalaya sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen ba? Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. To God be all the glory. Mabuti po bang Diyos? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kaya wala tayong ibang sasabihin. Lord, thank you, Lord. You are worthy of our praise. You are worthy of my thanksgiving. You are worthy of my songs of praise to you. All the glory belongs to you.
Amen ba? Wala na tayong ibang masasabi kapag tayo pinagtatagumpay ng Diyos, kundi lahat pasasalamat. Lahat, itinataas natin yung pangalan ng Panginoon. Lord, I sing praises to your name. Pero kapag lugmok tayo, hindi na tayo makakanta. Kahit na yung kanta, nakaka-bless, kahit na binababa, unti-unti ng Panginoon yung kanyang apoy, hindi na natin nabibigyan ng halaga yung kantang yun. Bakit? Nakatutok tayo kay Goliath, hindi natin nakita na kinukuha na ng Diyos. Siya yung nagsisit ng limit para siya ay makayanan natin. At siya rin yung nagbibigay ng daan para lumayas atin yung mga pinagdadaanan natin. Amen ba? Napakabuti ng Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So ngayon, alam nyo na ba ang kwento ni Goliath, ni David in Goliath? Malaking impact yan sa buhay natin ngayon. Bagamat yan ay minsan naririnig lamang natin sa mga kabataan, sa children ministry. Pero sa atin na mga matured na, malaking impact sa atin. Malalim ang aral na dapat nating matutunan dyan. Amen po. Salamat sa Panginoon. Marapat kang parangalan, O Diyos. Marapat na itaas ka namin, Panginoon. Marapat na mahayag ang iyong kaluwalhatian at iyong kabanalan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.